May tanong sa akin po, nag-text may demand letter na daw na nakaprepare, ready na daw dalhin sa barangay at city hall. Tapos, next text, bibigyan daw ako discount basta mag-settle na. Tapos, next text ulit, kahit principal amount na lang daw. Tapos, text ulit na may demand letter na daw. Ha, ha, ha. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may katotohanan po yung pinadala pong mensahe sa inyo, no, na mayroon na raw pong nakahanda na demand letter. At ipapadala po, no, sa barangay at sa city hall. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. Isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe. So sabi nga, may nag-text daw po na may demand letter, no, na nakaprepare na at ready na daw dalhin sa barangay at city hall. Tapos yung sumunod na text po, bibigyan daw po ng discount basta mag-settle. Tapos mayroon na naman sumunod na text, no, kahit principal amount na lang daw po. At yung huling message daw po na text ulit, no, may demand letter na naman daw. Nakita niyo ho kung gaano kagulo itong mga bugo at abusadong online lending apps na to. Di ba? Walang consistency. Nakita niyo? Talagang ano lang ho, talagang ang layunin lang ho is kultahin ho ang isipan po natin, no? Takutin po tayo para ho tayo gumawa ng mga bagay na hindi dapat natin ginagawa, which is the TAPAL system. No, diyan ho naman nagsisimula yung problema natin sa mga uli. No, kasi po tayo sa kagustuhan po natin, no, na makabayad at hindi tayo kumbaga pumalya at hindi tayo masira. Anong gagawin natin? 'Di ba? Magtatapal system tayo, which is maling-mali po. Hindi ho dapat natin ginagawa 'yan. No? Tingnan niyo po ito, ha. Yung demand letter daw po naka-prepare na. Well and good. Wala akong problema. Basta ho, yung demand letter, no, is legitimate. Meaning, walang pananakot na laman, walang mga batas na ng na laman. Kasi ho, ang kalimitang pinapadala nito mga bugo katabusadong online lending apps na demand letter, pananakot letter. Totoo po. No? Tapos, dadalhin daw po ng barangay at city hall. Wala nung kinalaman ng barangay tsaka ng city hall sa demand letter. Sino ho ba may utang? Diba? Yan ho ang mahirap dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Lalo yung mga illegal na yan. Hindi ho alam yung batas. Saan ka nakakita ipapadala yung demand letter sa barangay? Bakit? Yung barangay ba may utang sa inyo? Diba? Tapos sa city hall. Yung city hall ba may utang sa inyo? Ang siraulo talaga kayo. Diba? Ano ang kinalaman ng city hall tsaka nung barangay? Kaya nga po demand letter Yung demand letter na yon dapat yung naka-address dun sa inyong kliyente. Kasi nagdi-demand na kayo ng payment. Mga bopols. Diba? Bakit padadala nyo dun sa walang kinalaman sa utang? Sige nga. Ano kayo ng kamote? Di ko maintindihan kung saan kayo natuto ng ganyang klase ng paniningil ko ninyo. Diba? Halatang bobo kayo sa paniningil. Anak ng kamote. Diba? Doon po sa nagpadala ng mensahe, halatang halata po na ito po ay pananakot lamang. No, which is effective lalong-lalo na po, no? Doon sa mga sa mga baguhan. Kasi syempre demand letter May barangay, may city hall. Syempre sino naman hindi matatakot doon? Di po ba? Tapos, wala talagang consistency. Tingnan nyo. Yung sumunod daw na message, bibigyan daw po ng discount. Basta daw po mag-settle. Pwede ba yun? Magse-settle tapos wala man lang na pag-usapan kung magkano yung discount?
Diba? Hindi po pwede yun. No? Ito ho, bibigyan ko kayo ng tip. Okay. Kung kayo po ay o-offeran, no, ng discount, make it a point na in writing. Okay? Ibig sabihin ho, naka-email dapat. At yung email address po na dapat na marireceive ninyo is may domain name. Ibig sabihin po, kung ang OLA nyo, ang pangalan po is Boss Rai, dapat po yung kanyang email address ay may, let's say, collection@bossrai.com. Mga ganon. Or .ph. O yan. Yun po yung domain name, yung @Boss Rai. Kasi yun yung pangalan ng kumpanya nila eh. Dapat identified sila. No, na yung nagpadala ng mensahe is sila. Diba? Kasi ito lang ho kaya ko sinasabi sa inyo. Protection nyo po yan. Okay? Kasi po, itong mga bugo katabusadong online lending apps, tuso yung mga yan. Biruin nyo, magbabayad kayo. Okay? Sasabihin, merong discount. Pag nagbayad kayo, wala, hindi mababawas. Napunta lang sa interest. Kawawa naman kayo. Di po ba? Samantalang meron po tayong ceiling on interest rate. Nakasaad po sa ceiling on interest rate, kabuuan, ibig sabihin lahat po ng interest is 15% per month lamang po. As of this recording kasi po by April 1 magiging 12% na lang po. Basta po ang nahiram po ninyo is 10,000 pababa. At karagdagan lamang po na 5% per month kung lalagpas po kayo kada buwan. Yun po yung nakasaad dun sa ceiling on interest rate. O, di po ba? Tapos yan ang hilig nilang gawin, yung discount. O, yung iba ho, nadadala kasi, may discount eh. Tayong Pilipino, syempre, gusto natin makabayad, may discount, kakagatin natin. Samantalang itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, hindi naman ina-apply na tamang payment. 'Di ba? Ilalagay lang doon sa interest. O di bali wala. 'Di po ba? Kaya po sinabi ko sa inyo na importante na in writing 'yan. Pa-email nyo using their domain name. Importante po 'yun. Tsaka dapat 'yan merong discussion 'yan. No, hindi yung kagaya niya bibigyan daw ng discount basta mag-settle. Pwede ba 'yun? Magbabayad? Wala man lang ng pag-usapan kung magkano yung discount, mga siraulo. No? Tsaka ito po yan, Kung yan po ay mga illegal, hindi nyo kailangan sundin yan, Bakit? Illegal ho sila, Okay? Ang ibalik nyo lamang po sa kanila is kung magkano po yung proceeds na ibinigay sa inyo o yung na-disburse sa inyo. Kung ang na-disburse po sa inyo is 2,000, 2,000 lang balik nyo sa kanila. Illegal ho sila, Okay? Wala silang karapatan talagang magpautang. Okay? Ngayon, kung yan po'y legitimate lending, ibig sabihin, po yan, kasama sa recorded online lending platform, kung OLA yan, tapos meron niyang lisensya sa SEC, ibig sabihin, incorporated, at may certificate of authority, makipag-usap po kayo. Makipag-negotiate kayo. Okay? Ngayon, kung kayo po'y babalagbagin at ihaharas pa rin, isang tabi niyo. Huwag kayong makipag-usap muna. Diba? Protektahan niyo po yung inyong mental state. Diba? Mahirap po yan. Mahirap pong mapunta dun sa magkakaroon ng anxiety tsaka ng depression. Tapos, ito naman. Yung sumunod, principal na amount ng, di ba, kagulo. May discount, tapos ngayon, principal. Di po ba? Same application po. Pagka yan illegal na online lending apps, talagang kung magkano lang yung i-disburse sa inyo, yun lang ang padala nyo. And same thing, makipag-usap kayo kung yan ay legitimate or legal. Tapos, nakita nyo, bumalik na naman siya sa demand letter sumunod na SMS. Wala akong consistency. Di po ba? Basta sila, padala ng message. Hindi nila kumbaga, hindi nila binabasa yung kanilang mga pinagagawa ng mga nakaraan, which is mali. Yan ho ang mahirap kung walang credit and collection policy. Kasi, wala silang sinusunod. Di po ba? Kasi ito lang yan Kung may credit and collection policy yan, merong path na sinusunod yan. Hindi nagbayad sa due date, ito gagawin yan.
Diba? Ito padadala dyan. Ito SMS niyan, ito email niyan. Ganun po yan. Diba? Hindi yan ang pagpapautang ho kasi paniningil, hindi yan basta-basta. Pinag-iisipan ho yan eh. Kaya nga po may mga lisensya ang hinihingi dyan. Diba? May mga documentary requirements na hinihingi. Kailangan lisensyado. Oh. Hindi ho yan po pwede, may pera ka, magpapautang ka na, ba eh. Hindi ho po pwede yun. Paano kung wala ka naman talaga alam sa pagpapautang, kagaya niya mga buko at abusado online lending apps na yan. Di po ba? Wala na. Mangyayari ganyan, bara-bara pa utang. Nawawala yung essence ng tamang pamamaraan ng pagpapautang at saka na paniningil. Di ba? Akala tuloy ng mga baguhan na nanghihiram, ayan yung tamang pamamaraan ng pagpapautang at saka pamaniningil. Which is mali. Di po ba? Asisira ho yung industriya na to eh. No? Ewan ko, di ko maintindihan kung bakit ganyan. No? Naturingan po ha na na mga foreigners daw po yung ibang mga nagpapautang na ganyan ng mga ola. Dapat mas sila sa atin ahead kasi tayo sa Pilipinas, third world country tayo, di po ba? Kung sila galing sa mas dapat lamang sila sa technology, mas lamang sila sa pamamaraan po ng pagpapautang tsaka ng paniningil. Hindi nangyayari. Hudasan na nangyayari eh. No, doon po siya nagpadala ng mensahe na to. Halatang halata po na panggigipit yung mensahe. Okay? Gigipitin kayo niya para kayo makulta isip ninyo at gumawa ho kayo ng mga hakbang na hindi nyo dapat ginagawa, which is yung mapunta sa tapal system. Okay? Isang tabi nyo po yan. Ulitin ko, kagaya ng sinabi ko kanina, kung yan po ay illegal, kung magkano lamang po yung dinisburse sa iyo, yun balik nyo. Ngayon, kung yan po ay legitimate, meaning lisensyado, incorporated, may certificate of authority, makipag-usap kayo. Pero kung babalagbagin kayo, yaharas kayo, walang yaing kayo, isang tabi nyo. No? Tapos, syempre, gumawa tayo ng hakbang, i-complain po natin. No, diyan po sa aking description box, nandiyan po yung kanilang mga email addresses, yung pong mga ahensya ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Okay? Pumunta lang po kayo doon sa description box sa YouTube channel po natin. I-click nyo lamang po yun or i-kopyahin nyo, doon po kayo mag-send po ng mga proof na kayo po'y hinaras, tapos gumawa kayo ng complaint. Para po kahit papano, ma-address. No? Kasi hindi po pwede na mag-aano lang tayo, magko-complain lang ng dito sa social media, magraran tayo. Hindi po. Aksyonan natin. Kasi hindi hindi mabibigyan ng leksyon yung mga yan pag hindi natin tinuluyan. At ang pinaka-importante po dyan, kagaya po ng laging sinasabi na aking kaibigang Johnny, no? Pagka po yan na-raid, okay? Ituloy nyo, ihabla nyo. Kasi pag hindi kayo tumuloy at hindi nyo hinabla, mababaliwala po yung effort nung pagre-raid po sa kanila. Importante po mapanagot natin itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.